Isang nakatayo lang sa labas tapos bigla siyang umatras. Sinabi niya sa akin na may mabigat daw siyang nararamdaman sa loob. Hindi raw niya kayang pumasok. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Nakiusap pa ako, Sir Jupiter. Sabi ko kahit saglit lang, kahit dasalan lang niya ang loob. Pero umiling siya at sinabi na mas mabuting maghanap ako ng ibang paraan. Hindi na siya nagtagal at umalis na rin siya. Naiwan akong nakatayo sa harap ng bahay ko. Tulala at mas lalong natakot. Kung pati pari ay tumatras, paano na ako? Hindi ako sumuko agad. Kinabukasan, naghanap ulit ako ng ibang pari. Sinubukan kong magtanong sa ibang simbahan at may isa namang pumayag na pumunta sa bahay ko. Kahit pa paano umasa ulit ako na baka ito na ang makakatulong sa akin. So, Sir Jupiter, nangyari ulit asahan. Pagdating namin sa bahay, ganoon na naman ang nangyari. Hindi pa man siya nakakapasok, huminto na siya sa may pinto. Tumingin siya sa loob na parang may nakikita siya na hindi ko nakikita. Napaatras at sinabi na hindi raw siya komportable. Parang may mali raw sa lugar. Hindi rin siya pumasok at tuluyan na rin siya umalis. Doon na talaga ako nawalan ng lakas ng loob. Pakiramdam ko wala nang gustong tumulong sa akin. Lahat ng nilalapitan ko ay parang iniiwasan ang bahay ko. Pagbalik ko sa loob, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng paligid. Parang mas dumilim ang bahay kahit may ilaw naman. Hindi ako mapakali. Kahit saan ko tumingin, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Dumating ang gabi na punong-puno ako ng takot. Hindi ko alam kung matutulog pa ba ako o magdamag na lang nagising. Pero dahil sa pagod, nakatulog pa rin ako kahit papaano.